Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Ang kwento ay magpapatuloy kung saan ay nagkalat ang mga buhok ni Davy sa sahig ng kanyang silid, ginupit niya ang sariling buhok. Nakasampa si Davy sa dalawang pinagdikit na bangko. Wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang mag-ehersisyo at palipasin ang oras sa loob ng kanyang kwarto. 2 linggo na ang nakalilipas simula nang magising niya ang abilidad niyang Holy Power. Tagaktak ang pawis niya nang matapos gumalaw-galaw. Ayaw na ayaw niyang mapirmi lang sa isang tabi kaya naisipan niyang palakasin ang katawan. Pinagpapasalamat ni Davy ang pagdaloy ng mana sa katawan niya nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang mana control ay isa sa mga dahilan ng pagbilis ng kanyang recovery. Kaya niyang makarecover ng mas mabilis kung magpapatuloy ang healing magic na iikot sa sistema niya, sa tulong ng kaalaman ng necromancer na pinag-aralan ang katawan ng tao, pati na ang kaalamang pangmedikal kung saan tinuruan siya ni Haya noon, kaya hindi na siya nahirapang magpagaling ng lubusan. Isang pitik lang ni Davy ay nagawa niyang maging malinis ulit. Gawa iyon ng paggamit niya ng kapangyarihan ng tubig upang basaing mabuti ang kanyang katawan at paliguan ang kanyang sarili. Presko ang naidulot noon sa katawan niya. Ayon kay Davy na napaka-convenient talaga kapag walang hirap niyang ginagamit ang magic niya. Ilang saglit pa ay narinig niya si Amy, ang tagapagsilbi na pumasok sa loob ng kanyang silid. Dala-dala nito ang pagkain niya noong mga oras na iyon. Nadismaya si Davy dahil sabaw na naman ang ihinain sa kanya. Para siyang matanda, wala siyang magagawa dahil iyon ang rekomendasyon ng maharlikang doktor para sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Amy dahil wala rin itong ibang choice kung hindi ang sumunod sa sinabi ni Ramses. Ano pa nga ba ang magagawa ni Davy? Wala nang iba kung hindi ang kainin yon. At nag-request siya sa tagapagsilbi ng 5 plato pa dahil kulang yon para sa kumakalam niyang sikmura. Bago pa umalis si Amy ng silid ay nagpahabol si Davy at iniba ang request niya kanina, nagbago ang isip niya at gusto na niya ng 10 plato. 10. Kahit si Amy ay hindi makapaniwala. Ganoon ba talaga kalakas kumain si Davy simula nang magising? Kahit papakiramdam ni Davy na paputok na ang kanyang tiyan, nang dahil sa mahikang restore, naging triple ang metabolism niya. Pakiramdam tuloy niya ay parang unti-unti nang nanunumbalik ang katauhan at kaluluwa niya sa kanyang katawan. Sa dami ng kinain ni Davy, bigla namang kumulo ang kanyang tiyan. Napasandal siya sa dingding habang tinatawag ng kalikasan. Nang makabalik si Davy sa kanyang silid, habang suot-suot ang kanyang salamin, masinsina niyang pinagmamasdan ang papel na hawak niya. Hindi niya inaasahang makita ang nakapaloob doon. Bamantong hininga si Davy. Humihingi naman ng paumanhin si Amy sa kanya dahil sa nilalaman ng papel na iyon. Walang kinalaman o ginawang mali ang tagapagsilbi kahit na paulit-ulit itong humihingi ng pasensya sa kanya na nakatataas dito. Marahil nakalista sa papel na iyon ang mga gastos at nakonsumo ni Davy simula nang magising siya. Parang alam na niya kung bakit kinukulang ang kaharian sa pinansyal na aspeto at kung saan ito nanggagaling. Naitanong ni Davy kay Amy kung ilan ba ang tagapagsilbi at mayordomo na kasalukuyang nagtatrabaho sa palasyo. Ipinaalam ni Amy sa kanya na tanging ito lang ang naninilbihan at nangangasiwa sa tanggulan ng palasyo. Nang marinig ito ni Davy mula sa tagapagsilbi, nagsimulang masira ang araw niya. Mukhang tamang-tama ang paggising niya upang itama ang katiwaliang nagaganap sa loob ng palasyo. Nagkwento si Davy kay Amy na noong maliit pa siya, hindi sila nagkakaproblema sa pagkain o anumang gastusin sa palasyo. Kaya naitanong niya sa tagapagsilbi kung ano ang tinatayang halaga ng pinagkukunang kita ng buong palasyo. Tapat na sumagot si Amy ng eksaktong 6,000 ginto, kung saan 10 rito ay iyon lang ang kinikita ng tagapagsilbing gaya nito. Ikinagulat iyon ni Davy. Muli siyang nagtanong dito kung magkano ang kinita ng palasyo noong buwan na iyon. Dahil kung tutuusin,
Kung tama ang pagtatrabaho at tapat ang mga naninilbihan sa palasyo, hindi iyon magkukulang. Sa kalkula ni Davy, dapat kumikita ang palasyo ng 500 ginto kada buwan, ngunit halos mababa pa sa 100 ang nalilikom. Nakayukod at tahimik lang si Amy nang itanong ni Davy rito kung kinikikilan ba sila at bakit higit sa mas mababa ang salaping pumapasok sa palasyo. Pagkatapos ay tinanong naman ni Davy kung magkano ang sweldo ni Amy. Kung natatanggap ba raw nito ang sahod ng buo. Nahihiya si Amy na sinagot si Davy na 1/3 lang ng halaga ng kabuuang sahod nito ang nakukuha. Ikinabigla iyon ni Davy. Hindi iyon maaaring mangyari. Hindi iyon makatarungan para sa tulad ni Amy na tapat na naninilbihan sa palasyo. Napailing si Davy. Mabuting tao ang tagapagsilbing si Amy, subalit tanga ito pagdating sa sweldong dapat na natatanggap nito. Ang mga tagapagsilbing tulad ni Amy ay ari-arian ng mga maharlika. Anak si Amy ng isang artist, ngunit dahil sa kahirapan, namasukan siya bilang tagapagsilbi upang pangasiwaan ang palasyo. Sa loob ng 6 na taon, nanilbihan siyang mag-isa. Nakakaawa man kung iisipin, maging ang sariling salaping mayroon ito ay ginagastos pa nito para sa palasyo. Sa katapatan nito sa palasyo, isang bagay lang ang pumasok sa isip ni Davy. Iginiit niya na dapat kuhanin ang lahat ng sweldong hindi nito natanggap noon. Lahat-lahat. Ayon kay Davy, kahit na lumubog pa ang isang kumpanya, dapat ay nagagantimpalaan ang mga empleyado nito. Ang sabi ni Amy kay Davy na kulang na ang supply at salaping mayroon siya para sa prinsipe. Kaya ay lumalagda ng kasulatan si Davy upang matanggap ni Amy ang nararapat na gantimpala para dito. Sa aligagang personalidad tuwing kaharap ang prinsipe, hindi maiwasan ni Amy na galangin ito ng pormal na pormal. Kung saan ay ayaw ni Davy ng ganoon. Kahit pa maayos na ang kalagayan niya, gusto pa rin ni Davy na iwasan ang maging pormal kapag silang dalawa lang ang magkasama. Dahil kahit papaano, nariyan pa rin si Amy na patuloy na naninilbihan sa kanya at hindi umaalis sa hanay niya. Sa tapat ng kagawarang pangpinansyal, nakatayo roon sina Davy at Amy. Kung nakikita lang sana ng mga ninuno ni Davy na siya ang nangangasiwa sa kanyang pansariling pinansyal na aspeto bilang prinsipe. Mukhang ikatutuwa ng mga ito iyon. Biglang sumagi kay Davy ang isang bagay, kahit na nasa ganoong sitwasyon ang mula sa hindi makatarungang salaping natatanggap ng mga naninilbihan sa palasyo, ang ama niyang hari ay hindi man lang lumantad upang aksyonan ang problemang ito. Sinisigurado ni Davy, kapag narinig ng Reyna ang tungkol doon, natitiyak niyang malaking gulo ang mangyayari kung mapatunayang may katiwaliang nagaganap sa palasyong dahil sa salapi. Iwinika ni Davy sa kasamang si Amy, na hindi na siya mag-aaksaya pa ng panahon, aalamin na niya ang totoo sa loob ng kagawaran. Siya na mismo ang gagawa upang ituwid ang baluktot na sistema. Maging ang ama niya noon ay walang ginawa noong namatay ang kanyang ina. Kaya ay hindi na kinikilala ni Davy ito bilang ama o kapamilya. Sumulyap si Davy kay Amy. Ang katapatan nito sa kanya at sa palasyo ang naging dahilan upang bukal sa loob niyang tulungan ang tagapagsilbing tulad nito. Pagpasok nina Davy at Amy sa loob ng kagawaran ay nakaharap nila ang tagapangasiwang naroroon. Pormal ang kasuotan nito at kapansin-pansin ang mahaba nitong bigete. Ipinagpapaumanhin nito sa kanila na ang salaping nagamit na ay imposible nang maibalik. Habang kaharap ito, hindi pa rin maiwasan ni Davy ang mabahala sa mahaba at paikat na bigete nito, tila ba halaman iyong gumagapang. Napalingon si Davy sa kabuuan ng kagawaran. Maraming nakapalibot na istante ng mga libro. Mayroon ding hagdanan paitaas. Nasulyap siya sa mga taong nasa itaas na halatang pinagbubulungan siya, dahil doon ay mas tumataas ang paghihinala niya. Ilang sandali lang ay pasalampak na umupo si Davy sa katabing sofa na ikinagulat ng tagapangasiwa. Bumuelo siya at tinawag ito. Pinagpapawisan ang lalaki sa inasal ng prinsipe. Matalim na tinitigan ito ni Davy.
Hindi siya nakikipagbiruan. Wala siyang panahon para doon. Nagulumihanan ang tagapangasiwa ang ilang tao sa paligid. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang pakay ng pagpunta ni Davy doon. Sa mga sandali ring yon, isiniwalat na ni Davy ang kanina pa gumugulo sa isip niya. Tungkol sa gintong salapi na 500 kada buwan noon, ngunit ngayon ay hindi naman lang umaabot sa 100. Iyon ang dahilan ng pagtataka niya. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa na lumiliit ang halaga ng salapi dahil sa ibinabawas na ang halos kabuuan nito sa pagpapanatili ng pagpapatibay, kaayusan at kalinisan ng palasyo. Dagdag pa nito, na maging ang mga maharlika sa ibang palasyo ay sinusunod ang masinop na paggastos. Hindi kumbinsido si Davy sa tugon ng tagapangasiwa, mas lalo lang siyang naiinis sa paliwanag nitong walang kabuluhan. Ayon pa kay Davy, kung tutukuyin ang pananatili ng kaayusan sa palasyo, bakit may napansin siyang ilang sira at bitak sa mga daanan, pati na ang mga ligaw na halamang tumutubo sa iba't ibang parte ng palasyo ay tila ba nakalimutan na. Kung tutuusin, ang magandang palasyo noon ay tila ba mukha ng inabandona dahil sa palpak na pananatili ng kaayusan nito. Hindi nagtutugma ang sinasabi ng tagapangasiwa sa nakikita ni Davy sa paligid. Bakas na bakas sa mukha nito na tila ba nalagay ito sa alanganin. Para bang hindi na nito maipaliwanag ng maayos habang kaharap si Davy na inuusig siya. Walang ekspresyon ang mukha ng prinsipeng pinagmamasdan ang tagapangasiwa, dahil hindi pa rin ito maunawaan ang pakay ni Davy kung bakit ito naruroon ngayon. Tila ba nagdadahilan na lang ito? Pilitin mang ikubli nito ang bulok na sistema o katiwaliang nangyayari, mabubunyag pa rin yon sa huli. Butil-butil ang pawis sa noo ng tagapangasiwang sinabi kay Davy na ang nagastos na salapi para sa pagpapanatili ng palasyo ay hindi sakop ng kagawarang iyon. Ang lugar daw na iyon ay para sa budget ng palasyo at hindi himpilan upang manghiram ng salapi. Iwinika pa nito na sa ibang kagawaran sila magtungo para doon. Ano at ano paman ay uunawain na lamang ni Davy ang tungkol doon. Tumayo ito sa sofa at inanyayahan ang tagapagsilbing kasama niya na lisanin na ang lugar. Naitanong naman ni Amy kung tutunguhin pa ba nila ang maintenance department. Lumamlam ang mga mata ni Davy. Sinabi nito na ano pa raw ba ang dahilan kung bakit nila yun pupuntahan. Sigurado rin naman si Davy na pareho lang ang mahihita nila kung tutunguhin pa nila sa ibang kagawaran ng palasyo, magsasayang lang sila ng panahon. Sa huli ay pinaringgan pa ni Davy ang tagapangasiwa na gastusin na nito ang lahat ng salaping nakulimbat nito sa kagawaran. Naiwan ito roong nakatayo at napahiya sa mga taong nasa paligid. Habang naglalakad sina Davy at Amy sa malapad na hallway ay napansin ni Davy ang kaayusan ng paligid. Naisip ni Davy kung hindi siguro si Amy ang tagapagsilbing mayroon siya, malamang ay tinakbuhan na siya ng mga ito dahil sa liit ng sweldong natatanggap ng mga ito. At ang lahat ng trabaho ay pasan-pasan ni Amy dahil nag-iisa lang siya sa hanay niya. Ikinagulat ni Amy ang biglaang request ng prinsipe dito. Gusto ni Davy na ikuha siya nito ng espada. Ikinatakot iyon ni Amy. Wala sigurong intensyon si Davy na makipaglaban o saktan ang kung sino. Tila ba may pumasok lang bigla sa ulo nito at may nais gawin. Napahagalpak ng tawa si Davy nang makita ang takot na mukha ni Amy dahil sa request niyang espada. Kalaunan ay iniwan siya ng tagapagsilbing ito at hinanapan siya ng espadang magugustuhan niya. Habang mag-isa, nadaanan ni Davy ang litrato ni Linus Berriet sa kahabaan ng hallway. Tinititigan niya yon. Tama, wala siyang planong manakit ng tao. Ang plano niya sa ngayon ay baka magkatutuo sa mga lapastangang mga tao. Kalansing at was-iwas ng espada ang umalingaw sa labas ng palasyo. Tumilamsik ang malapot na dugo sa mukha ni Davy. Agad na napaisip siya, paano na lang kung gamitin niya ang dahas sa mga tagapagsilbi at maharlika ng walang dahilan. Simple lang ang kasagutan, kung gawin man ni Davy yun,
Malamang paghihinalaan ang prinsipeng tulad niya na nawawala na sa katinoan at dali-daling ipatatapon sa dapitan upang pagdusahan ang karahasang ginawa niya. Minsan ay naiisip niya ang bayolenteng bahagi ng kanyang pagkatao. At wala siyang intensyong gawin yon sa mga inosenteng wala namang kinalaman sa mga plano niya. Ang dugong tumilamsik sa kanya ay hindi nanggaling sa kung sino, kung hindi sa baboy ramo na pinaslang niya. Magaan ang pakiramdam ni Davy na pinagpapawisan ng mapatambo niya ang mabangis na hayop sa harapan nila. Sinabi ni Davy kay Amy na naligaw ang baboy ramo sa tapat ng palasyo kaya niya ito pinatay. Lumuhad si Davy sa nakatumbang baboy ramo at inutusan si Amy na kumuha ng tubig at kasangkapan sa imbakan ng palasyo. Hindi makapaniwala si Amy sa nakikita ng mga mata nito. Napahinuhod ang tagapagsilbing nagmamakaawa kay Davy. Hindi nito hahayaang mabahira ng dugo ang prinsipe. Kasalanan nito ang kapabayaang iyon. Napangiwi si Davy sa inasal ni Amy. Sinabi nito sa kanya na kung kakatayin niya ang baboy ramong iyon, kung hindi siya mag-iingat ay baka masugatan niya ang sarili. Ano at ano paman, gagawin pa rin ni Davy na katayin ng walang buhay na hayop sa harapan niya na kanyang pinaslang kanina. Habang hinihiwa niya ang hilaw na karne ng baboy ramo, sumasagi sa isip niya na wala siyang mahihita kung pupuntahan niya ang hari, kahit ang ibang kagawaran sa palasyo ay malamang na wala ring maitutulong sa kanya. Hindi ang pagiging prinsipe o dugong bughaw ni Davy ang makapipigil sa kanya. Bilang estudyante ni Hercules, ang survival specialist na nakasama niya, natitiyak naman niyang marami siyang natutunan mula rito lalo sa sitwasyon niya habang kaharap ang hiwa-hiwang karne ng baboy ramo. Ipinagmalaki ni Davy kay Amy ang baboy ramo na napaslang niya, at ang karne mismo ng baboy na iyon ang magiging hapunan niya. Sa lalim ng gabi, sa tapat ng malaking bintana ay nakatanaw ang maharlikang babae sa labas ng palasyo. Mataas ang boses na itinanong nito sa tagapagsilbing nakapiring kung ano ba raw ang posibleng iniisip ng prinsipe. Si Linus Berriet ang kausap ng tagapagsilbing nakapiring. Naguguluhan siya dahil hindi naman daw ganoon si Davy noon, tila ba naging estranghero ang pagkatao nito simula nang gumising sa mahabang pagkakatulog. Pinag-uusapan nila ang naging recovery ni Davy. Napag-alaman ni Linus Berriet sa padring sumusuri kay Davy na sa pagkakataong iyon ay aabuti ng 1 taon bago muling gumaling. Lumakas at tuluyan itong makarecover. Itinutok ni Linus Berriet ang pamaypay niya sa tagapagsilbing nakapiring, tinawag niya itong Shirley. Si Shirley ang tagapagsilbing inatasan upang kumuha ng taong masugid na susubaybay sa prinsipe, ngunit mukhang may mali sa impormanteng pinagkukunan nito ng impormasyon. Noong mga oras na iyon ay hinamak ni Linus Berriet si Shirley. Ayon sa kanya, kahit pa mataas ang antas ni Shirley bilang isang lihim na impormante ng Dartmouth ay isa lang siyang mababang uri ng tagapagsilbi sa mga mata ni Linus Berriet. Ang Dartmouth ay isang samahan ng mga asasin na lihim na naninirahan sa Kapitolyo ng Ron. Hindi sa hindi pinagkakatiwalaan ni Linus Berriet si Shirley bilang impormante niya, ngunit hindi lang siya komportable sa impormasyong ipinararating nito. Si Davy Alron, ang unang prinsipe ng kaharian, maging ang hari ay piniling abandonahin ito. Tulad ng sinabi ni Shirley, walang magbabago kahit na gumising ito o hindi. Nasa mga palad pa rin ni Linus Berriet ang magiging kapalaran ng prinsipe. Iyon ang nararapat, ngunit, tila ba may kung ano siyang pakiramdam dito. Hindi niya malaman kung ano ba ang bagabag na iyon. Binasag ni Shirley ang sandaling katahimikan sa pagitan nila ni Linus Berriet. Nasabi nito na ang mga kasamahan ni Shirley ay kumikilos anuman ang antas. Dagdag pa nito na kung patuloy na iinsultuhin niya ang mga ito. Pinutol ni Linus Berriet ang sasabihin ni Shirley sa pagngisi sa ilalim ng pamaypay nito. Wala naman daw siyang ibig sabihin doon, binibigkas lang niya ang isang alalahanin. Kung mayroon mang pipigil sa mga plano ni Davy, si Linus Berriet yon. Kasado na ang maitim na plano niya para sa prinsipe.
Sa huli, pagbabayaran pa rin ni Davy ang lahat. Kung may pinaplano man ito, titiyakin ni Linus Berriet na hindi ito magtatagumpay. Nang paalis ni Linus Berriet si Shirley sa silid niya, sa utak niya, isa lang ang plano niyang tabuyin ang asong walang planong makinig sa kagustuhan niya. Sa madilim na hallway, bago maghiwalay ang landas nina Shirley at Linus Berriet, napagkasundoan nilang sa isang hudyat lang ni Linus ay mabilis na kikilos ang kasamahan ni Shirley upang isagawa nila ang naturang plano. Sa kabilang banda ng palasyo, sa maliwanag na dining hall, naroroon sina Davy at Amy na masayang nagkukwentuhan.